Samantala, basura ang itinuturong dahilan ni Pangulong Bongbong Marcos kaya maraming lugar sa bansa ang nalubog sa tubig baha. Kaya naman nananawagan ang Pangulo sa publiko, itapon po ng maayos ang mga basura upang hindi na maulit pang naranasang malawakang pagbaha sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Dagdag pa ng Pangulo, dahil din sa mga bumarang basura, kaya hindi gumana ng maayos ang flood control infrastructures ng pamahalaan. Para bigyang linaw pang usapin, makakausap natin si PCO Assistant Secretary Joey Villarama, ang tagapagsalita for Calamities and Natural Disaster. ASEC Joey, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Sir Wedge, at sa inyong mga taga-subaybay. Opo, nako, napakagandang pag-usapan, ASEC Joey, kasi kasunod itong maladelubyo na naranasan po natin dulot ng Super Typhoon Karina at itong habagat. Ano ang mga naging post-evaluation ng pamahalaan, partikular po yung paghanap sa mga bagong solusyon na dulot po nitong climate change? Opo, tama po yung nabanggit nyo kanina, no, sa pag-iikot ng Pangulo sa Kamanava in particular, na nakita niya na ang naging dahilan ng hindi paggana ng flood control project sa Metro Manila ay yung indiscriminate garbage disposal. So, gumagana naman yung mga flood control system sa Metro Manila. Yun nga lang, nabarahan ito ng mga basura na walang habat na itinatapon kung saan-saan. So, yun yung isa sa pakiusap at panawagan ng Pangulo nung nag-ikot siya sa Valenzuela at saka sa Navotas nung nakaraang linggo, na sana po ay may kapulutan ng aral itong naging sitwasyon natin last week, in particular yung matinding pagbaha. Pero Sir Wedge, sa pag-iikot naman ng Pangulo sa iba't ibang lalawigan sa mga apektadong rehiyon, gaya sa Region 3, halimbawa sa Quezon, sa Bulacan, at sa Calabarzon sa Quezon in particular, meron din siyang natukoy na ilang problema. Halimbawa, meron kasing mga lugar noon sa Region 3 na alam natin kung saan lumalabas o umaagos yung tubig baha sa tuwing umaapaw po yung mga ilog o masyadong tumataas yung pagbabaha sa mga lansangan sa tuwing malakas ang buhos ng ulan. Pero ngayon, parang yung mga dating lagusan, hindi na po doon lumalabas yung tubig. So, yun ang pinatitingnan po ng Pangulo, at gusto niya malaman din kung paano masusolusyonan ito. Kaya nabanggit niya na kailangan talaga ng comprehensive national flood control plan. Maganda po yung binabanggit niyo, ASEC, comprehensive flood control plan. Kasama na rin po ba dito yung redesigning nitong mga existing na po natin na binanggit ni Pangulong Marcos doon sa kunyang zona niya, na yung flood control project, kailangan pa po ba ito ng redesigning? And second question, are we considering yung urban planning po na matagal nang ipinopropose para mas maisaayos po natin itong Metro Manila? And third question, ASEC, is do we need additional pumping stations at the same time? Tama yan, Sir Wedge, sa unang tanong, yung redesigning. Sa Kamanava niya nabanggit na dahil nga nasabi niya na gumagana naman yung flood control projects, kailangang tingnan muli kung ano yung naging problema. Sabi niya, tingnan, relook, re-evaluate yung design kung saan po nagkaroon ng aberya yung flood control projects. Kaya yan din ang directive niya, at tinitingnan ngayon ng mga government agencies kung saan po nagkaroon ng problema yung ating mga flood control projects. Doon naman sa tanong nyo, Sir Wedge, tungkol sa yung urban planning, dapat po talagang tingnan yan. Pero kasi meron pong pag-aaral, particularly po yung National Adaptation Plan ng DENR, I believe, nung Sabado ay naglabas po ng komento ang DENR. Meron po kasi talagang ibang lugar sa Metro Manila na kahit meron pong flood control projects ay hindi na po talaga kakayanin ng existing flood control programs o systems yung dami ng tubig. Kasi yung natatanggap po nating ulan ngayon ay higit pa dun sa mga natatanggap natin in the past. So kahit po tingnan natin yung urban plan or urban design, baka hindi na po kayanin talaga given the
yung existing structures dito sa Metro Manila. Okay, that's good kasi medyo mas nabibigyan kami ng ideya ngayon ano yung nabivisualize po ng pamahalaan natin. Now, having said that, Asek Joey, let's move forward. During the devastation, pagkaganyang may mga kalamidad, kasi ang dami hong nananawagan ng tulong, particularly nung nagkaroon kami ng coverage, ang dami hong nananawagan ng social media, hindi pa raw di sila napupuntahan ng rescue, wala pa daw dumarating na rescue. Paano natin mai-improve ang rescue operations natin, particularly sa Metro Manila, sa urban areas na medyo alam natin masalimuot po talaga dahil maraming mga squatters area, maraming nakatira doon sa mga daluyan ng tubig na talagang alam natin very prone po sila doon sa mga ganyang kalamidad. Second question, Asek, kailangan ba nating dagdagan ng gamit, tauhan at lalo na po yung trainings ng atin pong mga tauhan doon sa mga government agencies na nagsasagawa ng ganitong mga rescue operations? Alam mo, Sir Wedge, nung last week po, sa NDRRMC pa lang, ang dami na talagang tawag na natanggap for rescue mula sa iba't ibang lugar. So, yung figure na binigay sa amin is higit 150, pero I would guess mas marami pa talaga yung tawag na natanggap. Na-overwhelm yung system talaga. At hindi siguro magkamayaw yung mga rescue team kung saan yung uunahin nila. Although meron kasing protocol yan, kung sino yung uunahin, yung mga senior citizens, yung may mga bata, yung may mga existing conditions, yan po ang inuuna. Pero syempre, hanggat makakaya, lahat po ay tutulungan. Medyo po, base po sa mga panayam ng mga local chief executives, particularly sa Kamanava, hindi talaga in-anticipate talaga yung lakas ng ulan at saka yung bilis ng pagtaas ng tubig. Dahil na rin, nabanggit nga ng Pangulong Marcos, nagkasabay-sabay yung high tide at saka yung amount of rainfall talaga. Kaya ganun kagrabe yung pagbabaha. Pero as you mentioned, kailangan ba dagdagan? For example, narinig ko, halimbawa sa Caloocan, meron silang sapat na mga bangka kasi hindi naman madalas na umabot talaga sa kumbaga malailog na level ang tubig. Pero natuklasan nila nung kasagsagan ko ng pagbabaha na kulang yung kanilang boat. So, kailangan talaga magdagdag ng equipment. Pero in terms of yung training at paghahanda, sapat naman po. Pero yun nga po, sa dami po talaga ng nangailangan na i-rescue and na-overwhelm yung personnel at nagkulang po yung equipment. So obviously, those will be lessons that will be taken into consideration in the future. Okay, last question na lang po, Ase, kasi wala na kong oras. Pero kasi yung DOST Pag-asa, yan po ang una nating tinatanong pagka may sama ng panahon. How is it so far? Nai-improve po ba natin yung technology, yung facilities, and also yung training ng mga tauhan natin sa Pag-asa DOST aligned with the international standards? Kasi yan po ang unang ahensya ng gobyerno na pinupuntahan natin pag may sama ng panahon. Yan nga po ang focus at gusto ng Pangulong Ferdinand R. Marcos na maging science-based at science-driven talaga ang pag-tackle sa mga problema, lalo na particular sa natural disasters at calamities. Wala naman po nakitang problema, although yung pag-communicate talaga ng information, doon siguro kailangan mag-improve. Gaya nga ng sabi ng Pangulo, kunyari sa pagpapakawala ng tubig sa mga dam, hindi lang dapat abiso ang gawin, kundi dapat maging proactive sa paglikas ng mga tao. At siguro narinig ko rin na nabanggit ng isang mayor sa Metro Manila na yung paano po i-interpret kasi yung information na nanggagaling sa Pag-asa na very artistic at science-based naman. Kasi kung sinabing bubuhos ang 100 millimeters of rain in 1 hour, hindi po siguro talaga na-visualize ng tao yun. Siguro, ang mabuti po in the future, i-translate po in i-laymanize kumbaga na, oy, ang bubuhos ay siguro katumbas ng 5 Olympic-sized swimming pool yung tubig o aabot hanggang tuhod, baywang o dibdib yung tubig para talaga malaman ng tao na kailangan na talagang lumikas. Alright. Naku, maraming salamat. Medyo bati ng oras pero maraming salamat po sa mga impormasyon na ibinigay niyo sa amin. Assistant Secretary Joey Villarama, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali at maraming salamat sa pagkakataon, Sir Reg. Yan po ang nakapanayam natin si Asek Joey Villarama, ang spokesperson ng Calamities and Natural Disasters.